Magandang gabi Pilipinas mula sa Pag-asa DWST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, kasalukuyan po ay nasa Lamon Bay na ang bagyong Amang at patuloy pa rin po natin itong binabantayan. Kaninang alas 4 ng hapon, huli pong namataan ng Pag-asa ang naturang bagyo sa layong 35 kilometers. North-northwest po yan ang Daet, Camarines Norte. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin nasa 65 kilometers per hour at ang gustiness o yung pagbugso po nito ay aabot yan sa 80 kilometers per hour. Sa ngayon, patuloy po ang kilos nito north-northwest sa bilis yan na 15 kilometers per hour. Kung titingnan po natin ang forecast track ng Pag-asa bukas ng hapon, yan po ay January 19. Inaasahan na ito ay nasa 170 kilometers silangan po yan ng Tuguegarao City. At pagsapit naman po ng Martes ng hapon, inaasahan na ang naturang bagyo ay nasa 400 kilometers silangan naman ng Basco, Batanes. Sa ngayon ay mataas po ang posibilidad na malusaw ito bago makalabas ng ating boundary. At kaugnay pa rin po dito, nakataas pa rin ang Public Storm Warning Signal number 2. Dito po yan sa may Camarines Norte, kasama rin ng Northern Quezon, Polillo Island at Aurora. Dito po mararanasan natin ang lakas ng hangin na nasa 61 to 100 kilometers per hour. Samantala, signal number 1 naman po para sa Camarines Sur, sa nalalabing bahagi ng Quezon, Marinduque, Batangas, Cavite, kasama rin po sa nakasignal number 1 ang Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino at Isabela. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, maaari pong mabawasan pa ang mga lugar na nasa ilalim ng public storm warning signals. So abangan pa po natin yung mga susunod na update mula sa Pag-asa. Samantala, ngayong gabi po ang Camarines Norte, kasama ang Aurora, ganun din po ang Northern Quezon at Polillo Island. Makakaranas po kayo dyan ng stormy weather. Dala nga po yan nitong si Bagyong Amang. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng Calabarzon, ganun din po ang Camarines Sur, kasama rin ang Quirino at Isabela, ganun din po ang Bulacan, Nueva Ecija at dito po sa Marinduque area, asahan po natin dyan ang mga pag-ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Ang Ilocos Region, ganun din po ang Cordillera at ang nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley hanggang dito sa may Central Luzon, kasama rin po ang Bicol Region at ganun din po ang Romblon at Mindoro. Asahan po natin dyan ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Good news naman po sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa dahil unti-unti na pong gaganda ang lagay ng inyong panahon. Pero syempre po asahan pa rin natin ang pagkakaroon ng mga localized thunderstorms na posible pong magdulot ng biglaang buhos ng ulan. At sa kabila po ng presensya nito nga si Bagyong Amang, ay patuloy din po ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa bansa. Kaya naman nakataas po ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa may northern and western seaboards ng Luzon, kasama rin po ang buong seaboards ng Samar. So asahan po natin yung alon dito ay aabot yan sa 4.5 meters. So medyo mataas po yan at asahan din natin na magiging maalon hanggang sa napakaalon ang kondisyon ng karagatan. Kaya naman patuloy po ang paalala namin dito sa Panahon TV na kung maaari iwasan po muna ang mamalaot o maglayag sa mga susunod na oras. At sa aming pagbabalik, alamin po natin kung anong ba nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Yan matapos ang isang paalala. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. At mga kababayan, alamin nga natin kung hanggang kailan nga ba tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Silipin po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Simulan po natin sa Baguio City. Asahan po natin dyan ang mataas na posibilidad ng mga pag-ulan. Bukas po yan, araw ng Lunes. Pero pagsapit po ng Martes at Miyerkules, unti-unti na rin po ang pagganda sa lagay ng inyong panahon. Pero may mga chance pa rin yan ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagulog. Sa inyong areas naman po, ang agwat ng temperatura yan ay nasa 12 to 22 degrees Celsius.
Dako naman po tayo dito sa atin sa Metro Manila. So dito po mataas din ang chance na makaranas tayo ng maulan na Lunes. At asahan din po natin yung mahihinang pag-ulan naman pagsapit po yan ng Martes at Miyerkules. At para naman po sa Metro Cebu, asahan din po natin dito yung good weather condition. Ibig sabihin, makakaranas na po kayo ng magandang panahon sa susunod na 3 araw. Pero paghandaan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Para naman po sa Metro Davao, asahan din po natin ang fair weather conditions from Monday to Wednesday. Ito po yung partly cloudy to clouded skies with isolated rain showers and thunderstorms. Sa inyong areas naman po, ang agwat ng temperatura maglalaro po yan sa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. At panghuli na lamang po natin sa Zamboanga City, good weather conditions din po tayo sa susunod na 3 araw. So sa umaga, tanghali, posible pong makaranas kayo ng maaraw at maaliwalas na panahon. Pero pagsapit po ng hapon, posible rin kayo makaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. At yan po ay may kasamang mga localized thunderstorms na posible naman magdulot ng mga biglaang buhos ng ulan. Kaya naman paghandaan na lamang po natin ang araw ng Lunes hanggang sa araw po yan ng Miyerkules. At mga kabayan, bukas naman po sisikat ang araw natin 6:25 ng umaga at lulubog naman po yan 5:48 ng hapon. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Magandang gabi.